Purihin natin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. No, mapagpalang man. Ang ating po pagsasaluhan ay hanguin natin sa aklat ni Mateo, chapter 2, 1 and the following. Handa na po ang lahat. Pakilagay po ang ating kamay sa ating dibdib at tamin natin ang mensahe ng Panginoon. No? Matthew 2, 1 to 12. The Magi visit the Messiah. After Jesus born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw a star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people, chief priests and teachers of the law, he asked them, "Where's the Messiah was to be born?" "In Bethlehem, in Judea," they replied. "For this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, is the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. And coming to the house, they saw the child with his mother Mary. And they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Purihin natin ang Panginoon. Sa Tagalog po, sa panahon ng paghahari ni Herodes, sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan na sila'y tinanong, "Saan ba isisilang ang Kristo?" Tumugon sila, "Sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakamahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na magmamahala sa aking bayang Israel." Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem ng ganito ang bilin, "Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin, upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya." Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy at sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagkatapos, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling na Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog nila ang kanyang mga dala nilang ganito, insenso at mira. Nang papauwi pa na ang mga pantas,
nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. There we There will be joy in the house of the Lord. Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah! Hallelujah. There will be joy in the house of the Lord. For in the presence of the Lord, there is joy forevermore. There will be joy in the house of the Lord as we celebrate His holy name. We'll go into the presence of the Lord, and we will celebrate His goodness and His love. So we will dive into the presence of the Lord. There's joy in the house. Joy in the house, joy in the house of the Lord. There will be joy in the house of the Lord. For in the presence of the Lord, there is joy forevermore. There will be joy in the house of the Lord as we celebrate His holy name. So we will come into the presence of the Lord, and we will celebrate His goodness and His love. So we will come into the presence of the Lord. There's joy in the house, joy in the house, joy in the house of the Lord. We will dive into the presence of the Lord, and we will celebrate His goodness and His love. So we will dive into the presence of the Lord. There's joy in the house, joy in the house, joy in the house of the Lord. Amen! Amen. Hallelujah. Truly, there's a joy in the house of the Lord. Masaya po kayo? Amen. 2026, simulan natin ng saya. Amen. Batiin natin katabi natin, Happy Feast of Santo Niño. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Alam niyo ibig sabihin ng Pit Señor? Ang pit senior po ay yung pit galing sa salitang sangpit. Senior is Lord. Yun. Sangpit, dalawang meaning ng pit, sangpit sa Bisaya. No? Yung una, as. Tatawagin mo, hihingi ka may hinging ka. Yung isa is, dalaw ka sa bahay namin. Sangpit. Sangpit usata. Ganon. Oo. Naalala ko nung ako'y nasa probinsya, ay, sige, una lang kayo. No choice. The Commander-in-Chief is commanding us. Let's sit together. Okay. Naalala ko po nung ako'y nasa probinsya, nung nag-aaral ako, every Saturday, umuakyat kami sa bundok.
Kasi nandun yung mga lola ko. So, kasama ko doon yung tita ko. Yung tita ko si Medyo Tesay. So, maraming nagkakagusto sa kanya sa bundok. No? So, ang mga manliligaw, siyempre, medyo torpe. So, ang manliligaw, nanay, sasabihin noon, sangpit sa. Ganon, tatawagin. Daan ka muna. So, sa Bisaya, kapag pinapunta ka sa bahay, special yon. Kailangan mayroon kang i-offer. No? Sa amin, di ba, uso ngayon yung free-range chicken? Sa amin, hindi kinakain ng free-range chicken. Nililinis muna yon. May 1 linggo na, ang tawag doon, nilaming. Ikukulong muna. No? Kasi, ang mentalidad ng mga Bisaya, sa amin lang na kapag naka-free-range yan, kumakain niya ng dumi. So, meron niyang ikukulong yan ng 1 linggo or mahigit. Tapos, ang diet niyan ay mais lang. Mais at tubig. So, in 1 week, napupurga na yon, malinis na siya. So, ipapakain nyo sa bisita. Kaya pag sinabing, isang pizza ka, ay ipapakain namin. Meron akong nilaming ilan? 5. So, kakatayin yon. Special ka doon. Or sabihin, may kambing ako, may baboy ako. Yun ay para lang sa bisitang yon. So, special, di ba? So, ganun din sa ating Panginoon. Sabi nga ng ating punong lingkod, huwag kang lalapit sa Diyos nang wala kang handog. So, when we call Pit Senyor, dapat meron tayong i-offer kay Senyor. Meron tayong i-offer kay Lord. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Ang ganda po ng ating pagbasa ngayon kasi ito po ay tumutukoy talaga. O, baka pwede niyo pang umupo dito. Yan. Para ano. Oo nga. Sa ating pagbasa ngayon, no, ito ay tumutukoy mismo sa Niño Jesus, sa batang si Jesus. No? At pwede nating iugnay ang ating sarili doon sa mga wise men, sa Magi. No? Ibig sabihin, pwede natin sabihin na ang mga tao o tayong mga taong naghahanap sa Panginoon ay mga wise men, mga matatalino. Di ba? Kasi hindi mo naman nahanapin ang Diyos kung hindi ka matalino. No? Hahanapin mo si Jesus. Kaya nga ang utos niya, di ba? Knock and the door will open to you. Seek and you will find. Di ba? So, ibig sabihin, tulad ng mga Magi, tulad ng mga wise men, hinahanap natin ang Panginoon. At hindi madali ang paghahanap sa Panginoon sa ating paglalakbay. Di ba? Tulad ng mga wise men, sila ay nakaranas ng mga pagsubok, di ba? May mga humahad lang doon sa mission nila na hanapin ng Diyos. Sino yon? Si Herodes, di ba? So, mayroon talagang humahad lang sa atin. Hindi straight ang daanan papunta sa Panginoon, no? 'Di ba? Yung sinasabi natin na pag smooth lang, no, hindi totoo 'yon. Habang tayo naglalakad, nakakaranas tayo ng maraming problema, 'di ba? Tuloy-tuloy lang dahil ang Panginoon binibigay niya yung tala, nagbibigay siya ng liwanag. At ito ngayon yung salita ng Diyos na naririnig natin. Ito yung nagpapaliwanag sa ating puso, sa ating isip, so na magpatuloy tayo sa paglalakad. At hindi madamot ang Panginoon, no? Sa lahat na naghahanap sa Panginoon, matatagpuan mo ang Panginoon. Amen? Puro natin ang Panginoon. At ito po ang kagandahan. Kapag natagpuan mo ang Panginoon, ang sabi doon, they were overjoyed. No? Nakaranas sila ng matinding kagalakan, no? At kapag may kagalakan ka, no, ang sabi doon, nag-iba sila ng landas. Pwede nating sabihin na mag-iiba ang takbo ng buhay natin ngayong 2026. Amen? Bakit? Kasi masusumpangan natin ang kagalakan ng Panginoon. Amen? Tignan natin ang Panginoon. Amen. Ang tema po ng ating pag-usapan ngayon ay joy. No? Tulad ni Brother Eric, meron siyang tema, ako po ay joy. No? At harinawa, no, loobin ni Lord na sa loob ng isang taon, no, majority ng ating magiging talk, pag-uusapan ay joy. No? So, yan. So, bakit joy? No?
come to realize na sa nagdaang 2025, ang dami nating challenges. Amen? Di ba? Puntahan mo ang gobyerno, nag-aaway-away, may nakawan. Puntahan mo ang ibang lugar, may gera. Puntahan mo ang bahay mo, may kaguduhan din, di ba? May mga nag-aaway, may problema sa trabaho, ang dami, di ba? May hindi problema sa sweldo, problema sa paghanap ng trabaho. Very challenging. At wala tayong pwedeng, di ba? Kung tayo ay masisiraan ng loob, walang mangyayari sa atin. Di ba? So, kailangan natin ng kagalakan. Napakahalaga noon sa ating buhay, joy. No? Magkaiba naman ng joy doon sa si Joy. Ha? Magkaiba naman yun sa happiness. There are differences between happiness and joy. Amen? So, kadalasan, ito, pansinin nyo, happiness. Kadalasan, di ba, kapag tayo ay masaya, pero minsan hindi tayo nakokontento. Halimbawa, no, nung bata ka or dati gusto mo lang magkaroon ng cellphone. After that, gusto mo, ayaw mo na ng cellphone, gusto mo may camera. Masaya ka nung nagkaroon ka ng cellphone na may camera. After that, hindi ka naman masaya. Gusto mo meron ng, hindi pa, may na, smartphone mo na. Oh, hindi ka naman masaya, iPhone na. Di ba? So, walang kakontentuhan ng ating mga puso. So, para siyang treadmill. Happiness is like a treadmill. Naalala niyo yung kwento kong treadmill na naging sampayan? O yun. Ang happiness, ang emotion natin is like a treadmill. Ang tawag dyan sa psychology is hedonic treadmill. Sabihin, lakad tayo, move tayo ng move. No? Pero kapag napagod ka, babalik at babalik ka kung saan ka nanggaling. Ibig sabihin, no, may ina-aspire kang bagay, kapag nakuha mo na siya, pipilitin mo pa rin mag-aspire pa ulit. Hanggat ang utak mo, mapapagod na. Pag napagod ang utak mo, babalik ulit yan. At mag-a-aspire ka na naman ulit. Dahil nag-a-aspire ang puso mo, nakunin ulit ang gusto mong marating, o nakikrave ka ng pagkain, di ba? Mag-a-aspire ka ulit. And then, mapapagod ka ulit. Mapapagod ang puso mo. Ang utak mo, babalik ka ulit. So, parang ano lang yan eh. Yung una kayong nagkaroon ng, nagkaroon ng mga kotse, di ba? May sakyan dito. Nung unang nagkaroon kayo ng kotse, ng sasakyan, halos ayaw nyo padapuan ng langaw, di ba? Di ba? Punas ng punas. Kulay itim na. Pero nagiging puti sa sobrang punas. O, di ba? Nung una, kapag may konti lang gas-gas na galit ka na, di ba? At araw-araw ka naglilinis. Pero, pag tumagal na, kahit magkaroon ng scratch yan, okay na. Wala ka nang pakialam. Minsan nga, madumi na eh. Di ba? Kasi nagbabago yung ating emosyon. No? Parang ano yan eh. Mas magandang example dyan eh, yung mag-shoota. No? Mag-shoota. Di ba? Kapag nanliligaw ka, yung mga lalaki, kapag nanliligaw ka at sinagot ka, wow, heaven, di ba? At pag naglakad dyan, matindi. Kukunin ng bag ng babae, ilalagay dito. At yung kanang kamay, nakalagay yan sa, dyan, sa belt, lalakad. Di ba? Habang naglalakad, pag natisod yun, dahan-dahan, mahal. Oh, sugar, honey bunch, dahan-dahan. May sweetheart May sweetheart na patent na yun eh. Na-patent niya na yun, kaya hindi na tayo pwedeng gamitin. Ban, dito yon. So, yon. And then, kahit na minsan, di ba, kahit na born again pa yan, magsisimba yan. Sisimba pa yan ng... So, bakit magsisimba? Kasi sa ama namin, maghahawakan ng kamay. Di ba? At ito pa, di ba? Kapag peace be with you, may kiss. Wow, kiss kami. So, kahit iglesia ni Cristo, talagang sa ating simbahan, ang sarap pala ng magkasyuta ng Katoliko, di ba? So, antindi. And then, mag-aasawa na. Pag nag-asawa na, holding hands na lang yan.
Diba? Pag matagal na, diba? Away na ng away yan. Pag sinabing, magsisimba tayo, bilisan mo naman. Si Father hindi maghihintayan. Di ba? Tapos, now, ang lakad niyan hindi na magkasabay. Nauna ang lalaki, 10 meters ahead. At tapos, etong babae, natisod, tatanga-tanga kasi. Ayusin mo paglalakad. Late na tayo. Di ba? So, may nagbago. Pero ang tanong, yung love ba nagbago? Love? Hindi nagbabago ang love. Nandun pa rin ang love. No? Laging nandun ang love. Love is an act of the will. Same is true with happiness. Happiness is an act of the will. Amen? Purin natin ang Panginoon. Minsan nga pag nag-aaway ko, sabihin sa'yo, kakakapagod ka ng mahalin. Hindi totoo yun, salita mo lang yun. Hindi totoo mawawala ang love. Because sabi ni St. Thomas of Aquinas, will is the rational appetite of the soul. Ibig sabihin, lagi tayong nagkakaroon ng dahilan para magdesisyon. Magdesisyon magmahal, magdesisyon maging masaya. So, lagi tayong may desisyon. At iginagalang ng Panginoon yon na tayo ay merong power to decide to be happy or to be malungkot. Or, minsan, tulala ka na sa problema mo. May mga pagkakataon na talagang kailangan mong mag-isip, pero merong kang dahilan, laging merong dahilan para maging masaya. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga, di ba, kapag nagdi-decide tayo, minsan confusing ang pagdi-decide. No? Minsan, pag tinanong mong isang tao, anong pipiliin mo? Mabuti o masama? Di ba? Siyempre, mabuti. Pero kapag halimbawang tinawag ka, sister, saan ka na? Di ba? On the way na. Pero umiingat pala, on the way na. Kagigising lang pala. Ano ang desisyon na ginawa mo? Masama, di ba? Kasalanan. So, maliit na bagay, pero yung desisyon mo, hindi mo napili. So, minsan kasi, ang desisyon, medyo blur, no? We are blinded with yung so many things in the world. So, napakahalaga yon, no? So, ang tanong, di ba? Halimbawa, ano ba magandang dahilan? No. Kapag nagdidesisyon tayo, may mga bagay na dapat kinukonsider natin para maging maayos ang ating desisyon. Halimbawa, sinimulan natin sa mga syuta, no? Balik tayo sa syuta. No? Minsan, di ba, may mga lalaki na, o babae naman tayo, balik tayo. May mga babae na ang dami nangungulekta ng boyfriend. Di ba? So, nangungulekta may boyfriend. Una, pinili mo, ano bang reason? May reason ka lagi eh. Ano reason bakit mo siya pinili? Guwapo. No? Tapos may nanligaw naman. Parang mas gusto ko to. Matalino. So, iwanan mo siya. Tapos, meron naman nanligaw sa'yo. Mayaman. Papalitan mo naman. Tapos meron naman ito. Parang maganda yung disposition ng lalaking ito. So, ibig sabihin, dahil sa kakapili mo, wala kang napili. So, hindi ka tuloy nakapag-asawa. Di ba? Hindi, kasi yung desisyon, hindi natin napapanindigan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Kaya pag tayo nagdidesisyon, dapat meron tayong certain standard. Ano ba standard natin? Halimbawa, balik tayo sa syuta, no? Mag-aasawa ka. Oh. Anong tanong mo ngayon? Ang tanong is, kapag siya ba ang pinandidigan ko, mapapalapit ba ako sa Panginoon? Di ba? Kapag siya ba ang tinuluyan ko, ako ba ay mas mapapamahal sa Panginoon? Ako ba ay makakapag-serve sa Panginoon? Kasi kung ang sagot mo ay hindi, di ba, minsan,
nagtataka ka, no? Yan ang pinili mo, pero pagdating ng araw at medyo magulo na ang buhay, siyempre, win lang din ang buhay. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga sa pagdidesisyon, no, we want to be happy and we want that happiness to become joy. No, joy. Sabi nga, di ba, happiness is a choice, joy is a gift. Gift. So, sabi nga sa Galatians, sensya na, medyo malabo ang mata. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ibig sabihin, no, ang joy ay nanggagaling lang sa Panginoon. Hindi tayo nagdi-decide, pero through decision, pwede nating ma-acquire ang joy. No? Paano po yun? Meron pong minsan sa paulit-ulit natin ng desisyon, sa maliliit na bagay, nagbabago ang ating perspective. Sa psychology, ang tawag doon, habit loop. Narinig niyo na po yung habit loop. No? Ibig sabihin, sa maliliit na desisyon na yan, nagbabago ang perspektibo ng ating pananaw, ng ating buhay. No? Yung utak natin, no, hinuhubog ng maliliit na tamang desisyon. Kaya ngayon pag sinabing, nasaan ka na, sister? Nandito pa. Kapag itinama mo yan, at sa susunod, kahit na mapaya ako, kasi nagsisinungaling tayo dahil ayaw nating mapaya or ayaw nating makasakit ng tao. Amen? Pero kung gagawin mo ang tama, maliit na desisyon, paulit-ulit, magbabago ang perspektibo mo. And doon nagsisimula ang growth. Tayo ay lalago. Nagkakaroon tayo ng joy. Amen. So, yun po ang ating topic ngayon, joy. So, ang joy, sabi nga, no, in 2026, dapat tayong mag-desisyon to be happy and make this happiness turn into joy. No. Sabi nga sa Nehemiah 8:10, this day is holy to our Lord. Do not grieve, but for the joy of the Lord is your strength. Nagiging malakas tayo sa buhay kung may kagalakan tayo sa puso. Dahil ang kagalakan ay nagmumula sa Panginoon. Amen? Purin natin ang Panginoon. Malapit na. So, wala pa tayo simula. Number 1, how to turn your happiness into joy. Now, number 1 is simple lang. Sabi natin, maliliit na desisyon. Number 1 is count your blessing. When you're worried and cannot sleep, just count your blessing instead of sheep. And you fall asleep, counting your blessing. Minsan sa dami ng worries natin sa buhay, hindi na natin alam ang ginagawa natin. Litong-lito tayo, bigat na bigat tayo sa sarili. Pero a simple habit to count your blessing is the best habit na pwede nating i-acquire. No. Sabi nga sa Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Diba? Minsan, nakakapagod ng maglingkod. Diba? Pero kung alam mo na sa paglilingkod mo, may kalakip na pagpapala na dumarating sa'yo, mas lalo ka mag-i-enjoy. Amen? Kailangan lang natin maging aware, di po ba? Halimbawa, sa bahay, pagdating mo, uwi ka, no, nagpakain ka, ang daming hugasan. May mga taong sadyang ayaw maghugas ng plato. Tama? Di ba? Totoo yun, di ba? Minsan nakita mo yung plato, tambak, hugasan. Instead na mabwisit ka, isipin mo na lang, kaya ka may hugasan kasi may kinakain kayo. Amen? Sa trabaho, pag Saturday or minsan Friday, gabi, kakapagod na. Bukas, pasok na naman kami. Makikita ko naman yung boss kong Dragona. Di ba?
So, parang, minsan ayoko na pumasok. Pero, instead na magbago ang isip mo, no? Isipin mo na lang na meron kang trabaho. And that is one of the most or the biggest blessing that you have in Qatar. Amen? So, maraming bagay na nakikita mo siyang negatibo, pero yung blessing nun, hindi natin nakikita. We are blinded with our emotion. So, napakahalaga na sa panahong ito, tayo ay tumingin sa lahat ng ating pagpapala. No? Instead of complaining, see life as a gift. No? Because, sabi nga, no, blessing, tinatanggap natin ang blessing sa umaga pa lang. Pagkagising sa umaga, may blessing na. No? So, tayo po tayo. Pampawala ng antok. Paggising. Taas natin ang mga kamay. Pagising sa umaga. Pagising sa umaga, ikaw ang Ngiti nakikita. ng langit ay anong ganda. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko nga'y kapiling na kita. Pagising sa umaga. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko nga'y kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay himlang. Panginoon, Panginoon, paghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay ka sa piling mo. tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay.
Upo ulit. Mga 2 oras pa. Okay. Number 2. No, number 2. Simple habit na pwede natin gawin to turn happiness into joy is cherish the moment. No? Kadalasan nakatuon tayo sa future, di ba? Aligaga tayo na ano mangyayari bukas, di ba? Minsan kumain kayo ngayon, ang ulam niyo ipakbet. Pero pagkatapos nyo kain, ano kaya magiging ulam natin bukas? Iniisip kaagad natin yung bukas. So, ang daming baka, ang daming what if, no? Madami tayong alalahanin. Baka, di ba? Baka hindi matapos ng pag-aaral ang anak mo, no? What if hindi mangyari yung gusto ko mangyari? What if hindi ibigay ng Lord sa akin yung aking hinihingi? Ano mangyayari sa akin? What if hindi ibigay sa akin yung kagalingan na gusto ko? Di ba? What if hindi mangyari sa akin yung promotion na hinihingi ko? Di ba? Ano mangyayari? So, lagi tayong nakatingin doon sa mga hindi pa nangyayari. So, napakahalaga po, no? Sabi nga sa Ephesians 5:15-16, be very careful then how to live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Ang panahon ngayon ay masama, no? Pasama ng pasama. Pero dapat lahat ng mga anak ni El Shaddai ay pabuti ng pabuti. Amen? Puri natin ang Panginoon. So, napakahalaga na i-cherish natin ang bawat moment, no? Kasi hindi halimbawa, tayong mga magulang, no? Sino ba mga magulang dito? Taas ang kamay, no? Hindi tayo habang buhay na bata o malakas o buhay, no? No. Minsan yung mga anak natin habang maliliit, i-cherish natin 'yan, di ba? Katulad ko, no? Nung bata pa ang anak ko, nakikipaglaro ako sa loob ng Jollibee playground. Ay, Jollibee ba? McDonald playground. So, ibig sabihin, i-enjoy natin yung panahon na sila'y bata pa. Kasi hindi mo na maibabalik yon. Hindi mo na maibabalik yon at manghihinayang ka, sayang na sayang. Tayong mga bata, di ba? Hindi i-enjoy natin na meron pa tayong magulang. Kasi hindi sa lahat ng oras buhay sila. No? Katulad ngayon, nasa abroad tayo. Totoo lang, minsan, na-ignore natin. We take for granted our parents. So, kung may panahon, tawagan natin, kausapin natin, na maramdaman nila na sila'y mahalaga sa atin. Kasi hindi habang panahon, hindi natin alam pag uwi natin kung buhay pa sila or sana buhay pa. Di ba? Pero kailangan nating mabuhay sa ngayon. Huwag nating isipin yung wala pa, yung problema na wala pa. Isipin natin yung ngayon. Amen? Diba? Kaya mahalaga yon. Sabi nga, dapat we have to create our own story. Sa bawat araw na ginagawa natin, gumagawa tayo ng kwento ng ating buhay. Naalala ko po yung kwento. Ito, siguro napanood na ng iba to na dito. No? Merong mag-ama. Yung ama is matanda na. Yung kanyang bunso ay medyo may edad na rin. Now, nag-date sila sa park. No. Habang nasa park, ang sabi ng kanyang tatay, ano yan? Nakakita sila ng ibon. No. Tagalogin ko na lang. Ano yan? Sabi ng Maya. No, Maya. Umaya konti after 1 minute. Ano yan? Ibon, Maya. Diba? Sumunod, pangatlo, ibon, Maya. Nagagalit na. Nung pang-apat na, tatay, yan nga ay ibon, Maya. Tapos, nagbabasa siya ng dyaryo. And then, nagtanong ulit, ano yan? Sabi niya, ano ka ba? Ang kulit-kulit mo, tatay. Sabi ng and Maya yan, Maya. So, yung tatay, pumasok sa bahay. Kinuha yung kanyang diary. Napanood niyo na to diary. And then, pagbalik niya, pinabasa niya sa kanyang anak. At sabi ng nakasulat sa diary, today, the same day,
same day, no, kasama ko ang aking bunso. 5 years old pa lang siya, ang kulit-kulit. No? Ang sabi niya, ano yan? Maya. No? Paulit-ulit niyang tinatanong, ano yan? Ang sagot ko ay Maya. At hindi ako napagod ng pagsasagot sa kanya ng Maya. No? Pero ngayon, ang anak ko nagagalit sa akin. Di ba? So, napakahalaga na sa bawat oras, bawat panahon, i-enjoy natin ito habang buhay pa tayo. Amen? Hindi ko po makakalimutan, ito lagi ko itong hindi naman pinagmamalaki, pero hindi ko makakalimutan sa buhay ko to na one time, yung aking panganay na babae, no, college pa siya noon, pag uwi ko ng Pilipinas, dinate niya ako sa isang restaurant malapit sa Rojas, sa By the Bay, tabi ng dagat. At first time kong nangyari yun na nakakain sa gilid ng dagat. So ano pong ang gusto kong sabihin, no? Na kahit na yung anak ko ay busy, nag-ipon siya ng pera niya para lang pakainin ako sa isang lugar na dalawa lang kami. No? Napaka-sweet. Para sa akin, hindi ko na siguro makakalimutan sa buhay ko yon. Part din na ng kwento ko yon. Amen? Habang bata pa tayo, habang may lakas pa tayo, gawin natin ang tama. Amen? Treasure the moment serving God. Yung pag-upo nyo dyan, i-treasure nyo yan, i-enjoy nyo yan. Bakit? Kasi habang naririnig nyo ang salita ng Diyos, may panahon pa para magbago ang ating puso. Kapag dumating ang panahon na hindi ka na nakakarinig, saan ka pa kukuha ng lakas ng loob? Tama? Habang tayo naglilingkod dito, minsan totoo nakakapagod. Di ba? Di ba nakakapagod tumugtog, kumanta, mag-practice? Pero i-enjoy mo yan. Kasi darating ang panahon, hindi ka na kailangan papalitan at papalitan ka dyan. Naalala ko tuloy ito, sumagila sa isip ko. No? Meron tayong kasamahan, na kilala nyo si Brother Juban. No? He was the first choir siya, unang naging choir, at unang naging service. No? No. Pero alam nyo, kahit nawala na siya, kahit nawala na siya ay kinuha na ni Lord last month, no? Last month lang. Kahit na kinuha na siya ni Lord, yung memory niya sa atin, sa aming mga kasama niya, ay mananatili. At yun yung pinakamahalaga, the happiest moment of our life. Wow. Matagal na yun, ng 2010. Amen. So, napakahalaga po yun. No? Mahalaga lagi na sa paglilingkod natin, we have to enjoy the moment. Sabi nga ng kanta, this is the moment, damn all the odds. This day or never, I sit forever with my God. When I look back, I will always recall, moment for moment, the greatest moment of them all. Habang nandyan ang Diyos sa katabi natin, enjoy the moment. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Number 3 habits is live one day at a time. Minsan tayo ay nagmamadali. No? Nagmamadali tayo. Sabi nga sa Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, minsan nagwo-worry tayo, hindi pa dumarating. Minsan nagmamadali tayo. No? Minsan, lalo ngayon, AI era, lahat shortcut. Gusto natin shortcut. Minsan, hindi na tayo natututo. Research lang ng research eh. Minsan nga, yung ibang, sabi nga sa Germany, no? Papalitan na raw ang preacher ng mga AI. So, hindi ko alam paano gagawin yun, no?
Pero ibig sabihin, no, sa panahon ngayon, no, lagi tayong nagmamadali. At minsan sa pagmamadali natin, may mga nalalaktawan tayong parte ng buhay. Hindi natin nai-enjoy yung buhay. Halimbawa po, sample ko sa inyo. Ano bang maganda sample? Nung ako'y college, pag-OJT kami, ang mentalidad ko, gusto ko kumita ng pera. Gusto ko kumita ng pera. So, instead na pumasok ako sa magagandang company as OJT, naghanap ako ng small time na company, nagsisweldoan ako ng minimum, pero kinausap ko yung HR. Sabi ko, baka pwedeng after ilang month, bigyan mo ako ng certificate na ako'y nag-OJT. Pero to, ako'y employed. So, nagsinungaling pa ako, no? So, ganun. And then, nangyari na yon. Yung mga kasamahan ko, ang gaganda ng mga OJT nila, Napocor, Meralco, kung saan-saan. And then, pagka-graduate ko, sabi ko, gusto ko, marami kagad akong pera. So, nag-abroad ako. Ako ng Hong Kong. At doon sa Hong Kong, nakapagtrabaho naman ako. But then, dahil medyo may problema ako sa looks, dahil mas bata akong tignan, hindi sila maniwala na graduate ako ng engineering course. So, in short, napauwi ako after 6 months. So, alam mo yon, yung pag-aambisyon mo na magkaroon ng pera, pagbalik mo, balik ka sa zero. So, maraming opportunity ang nawala sa akin. No? Yung mga kasama ko, yung mga kaibigan kaklase ko, nandun sila sa magagandang company, nakapag-start from down, pataas. Ako, naiwan ako sa ilang taon. So, minsan nalalaktawan natin ng mga mahalagang bagay sa ating buhay dahil nagmamadali tayo. Amen? Kaya dapat, no, live one day at a time. Ngayong araw na ito, i-enjoy natin ito. No? No, slow down. No? Sabi nga, ang evil daw, ang masama, minsan hindi ka naman inaatake as in pagiging or tukso. Minsan binibigyan ka ng kabisihan sa buhay. Dahil busy ka sa trabaho, busy ka sa mga bagay-bagay, minsan nakakalimutan natin ang Panginoon. Nakakalimutan mo ng dumalo dahil sobrang busy mo sa trabaho. Nakakalimutan mo na maglingkod dahil busy ka sa pag-attend ng problema mo. No? Minsan, hindi natin alam, yun ay dikta ng demonyo sa atin. No? So, ibig sabihin, instead of hayaan natin mangyari yun, reflect, mag-isip tayo, ipagdasal natin, Lord, ito ba'y kalooban mo sa akin? Lord, ito ba ang plano mo sa akin? Dahil kung hindi, Lord, baguhin mo, dahil hindi ko kaya. No? Hindi ko kayang magbago sa sarili ko. So, unti-unti, dahil nagnanalangin tayo, alam natin ang Diyos nakikinig sa atin. No? And, truly enough, i-enjoy natin ang buhay na ito. Amen? Purin natin ang Panginoon. Okay, so bilisan ko na. Number 4 habit is let go and let God. No? Let go. No? Minsan, marami tayong bagay na kinikimkim sa ating puso. No? Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. So, to let go means obedience, aligning our will to the will of the Lord. Diba? Minsan tayo ay tingin natin tayo ang may control ng ating buhay. Amen? Tingin natin, kaya natin yan, hindi natin kailangan ng Diyos. So, doon pumapasok yung i-align mo para maging masaya ka, para magkaroon ka ng kagalakan. I-align mo yung will mo sa will ng Diyos. Ito ba, Lord, yung ginagawa ko, plano mo ba to? Halimbawa, nagsiserve tayo, madami tayong ginagawa, sobrang busy. Member ka na ng LECOM, member ka ng EM, member ka pa ng choir. So, aligaga ka na, busy ka na ngayon. So, hindi ka na nag-i-enjoy. Ang tanong ngayon is, Lord,
kalooban mo ba to? Sa Lord ka magtanong. Kasi siyang masusunod eh. Siya yung may kalooban sa'yo eh. His will dapat ang masunod. So, ito pa'y ginagawa ko ay, masaya ka ba sa ginagawa ko, Lord? If not, then maybe it's time to change. Baguhin natin ang sitwasyon. Baguhin natin ang ating buhay, ang ating desisyon. Sa maliit na desisyon, nagbabago ang ating buhay. Amen? Sabi nga, no, alam niyo yung kwento sa 2 Kings 4, yung sa widow and yung isang widow na may isang balo na may asawa siya namatay and then may isa siyang anak. Itong balo na ito ay nung namatay ang kanyang asawa, ang iniwang pamana sa kanya ay utang. No? So, andyan na yung maniningil. No? Yung maniningil, pilit siyang sinisingil, pero walang masingil dahil nga mahirap lang sila. And then, sabi ng maniningil, kukunin ko ang anak mo bilang slave. No? Bilang, ang tawag sa Tagalog na slave? Alipin, ayun. So, kukunin ko ang anak mo bilang slave. So, itong balo na to, pinagkatiwala niya sa Diyos. No? Sabi niya, hihingi siya ng tulong. So, si Haring Elisha, Eliseo, si Eliseo, humingi siya ng tulong. And then, sa paghingi niya ng tulong, sabi ni Eliseo, kumuha ka meron ka ba diyang, anong meron ka sa bahay niyo? Sabi niya, an oil, maliit na oil. Sabi niya, ganito gawin mo. Manghiram ka ng mga jar, ng mga tapayan. Manghiram ka ng mga tapayan. And then, lahat ng mahihiram mo, isara mo ang pinto at isalin mo ang oil. So, lahat ng masasalinan mo, hanggat sa maubos, hanggat sa lahat ay mapuno. And then, yung oil, naghimala ang Panginoon. Yung oil hindi naubos. Bahusan ng buhos, bawat tapayan, and then yung pinagbilhan, pinambayad niya ng utang at di sila naubusan. So, ganun ang himala ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Purin natin ang Panginoon. And sometimes, letting go is letting our ego go also. Ibig sabihin ng ego, alisin natin ang I, me, ako mentality. No? Na laging ako. Ako ang padre de pamilya, ako dapat ang masusunod. Ako ang lalaki, di ba? Ako ang leader nyo, ako masusunod. Hindi pwede. Ako lagi ang tama. So, hindi ganon. Kasi, ang Diyos, nire-respeto ang bawat isa. Maging bata, di ba? Kaya nga tayo nagkakamali eh. Dahil sa bawat desisyon, nire-respeto ng Diyos yan. Maliman o tama ang desisyon mo, ikaw ang mananagot. Consequence mo yan. So, kapag inalis natin yung ego na yan, no? So, ibig sabihin, mas magiging panatag tayo, mas magi-enjoy ang ating buhay. Amen? Purin natin ang Panginoon. O, siguro, tama na, no? So, medyo maubos na no? So, in conclusion, life is not just about motivation. It's about also a positive mindset. Na dapat meron tayong tamang perspektibo sa buhay. No? So, hindi lang tayo nagkakaroon ng tunay na saya sa ating puso, kundi nagkakaroon tayo ng kagalakan. So, kailangan natin ng 4 discipline na to. Una is count your blessing, cherish the moment, live one day at a time, let go and let God. Amen? Magsitayo na po tayo. Okay. Ngayong 2026, no, simulan natin ang ating New Year, ng ating taon na to na may pagsalubong sa tamang perspektibo ng buhay. Tamang habit, tamang desisyon. Sa paulit-ulit na maliit nating desisyon, ma-achieve natin ang paglago ng ating buhay.
gaano man kalaki ang problema, alam nating may Panginoon, hindi mawawala ang Panginoon. At hindi nagpapabaya ang Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kapatid, ano man ang kailangan mo sa Panginoon, ano man ang nakalagay dyan sa prayer request mo, ano man ang minimithi mo sa buhay, matagal mo nang wini-wish, decade ago, na sana Lord, ganito, sana ganito. Relax. Because kapag sabi nga natin, Sanctit Senyor, kapag pinapasok mo si Senyor, ang Lord sa ating buhay, and we offer our heart, ang malinis na puso, malinis na hangarin, tamang desisyon na iwinawaksin natin ang kamalian, ang bawat kasalanan, simple habit, di ba? Pagsisinungaling, pag-uwi ng bond paper, pangungupit ng ballpen ng BDO dyan, o kung ano man. Di ba? Maliit na bagay. Pero alalahan natin, baka dumating ang araw pagpila mo kay San Pedro sa langit. Ang tanong, anong kasalanan mo? Nagdala ako ng BDO ballpen sa bahay. Hindi ko iniwan. So, minsan, baka yan pa ang maging hadlang para makapasok ko sa Ayan. Kaya isaulin niyo lahat ng video ballpen na yan. Di ba? Ayan. Alisin natin yung mga simpleng bagay na nakakahadlang upang maging malinis ang ating puso. Dahil kapag malinis ang ating puso, alam natin na papasok ang Senyor. Papasok ang Lord sa ating buhay. At walang bagay tayong iaangat. Wala tayong kasabihin sa Kanya na hindi pagkakaloob. Sabi nga, di ba, ng may sakit na kwetong, sabi niya, kung ibig mo, Lord, kung ibig mo, di ba? Kapag kausap mo ang Diyos, anong sasabihin mo sa Kanya? Lord, kung ibig mo, ano idudugtong niyo? Lord, kung ibig mo, Lord, kung ibig mo. Pero ang nakaka-amaze na sagot ng Panginoon, anong sabi niya? Ibig ko. Papasukin mo lang si Lord, ibig niya. So in that way, kailangan natin mag-offer. Kailangan natin magpasalamat sa Diyos. No? Pikit natin ating mata, ang ating mga mata, and let this song be your personal prayer. Na sa bawat panalangin ng ating itataas, alam natin na meron tayong kailangan ibigay sa Panginoon. We might call Him to be in our heart. Sanctit Senyor, Niño Jesus, lumapit ka sa amin. Pumasok ka sa aming bahay. Ayusin mo ang magulo kong buhay. Ayusin mo ang bawat bagay na hindi maayos sa aking buhay. Pero Lord, bago kita papapasukin, I offer you my life. You saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give, I offer you myself.
receive this offering of love. I'll do what you want me to do. I'll utter what you want me to say. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my Lord. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. You taught me how to live. You showed me how to give. You showed me the meaning of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. My Lord, receive this offering of love. Lord, I have nothing. Wala akong maiaalok sa iyo, Panginoon, mga bagay na mabuti. Pero narito ang puso ko, Lord. Narito ang buhay ko. Narito ang aking pagkatao. Iniaalay ko sa iyo, Panginoon. Kapalit ng aking mga kahilingan sa buhay. Lord, minsan, bigat na kami. Hindi na namin kaya, Lord. Hindi ko na kaya. Ikaw lang ang aking sandigan. Ikaw lang ang aking lakas. Minsan, hindi ko na kayang ngumiti, Lord. Dahil nasasaktan din ang aking puso. Panginoon, samahan mo ako. Sana in 2026, Lord, pumasok ka sa aking puso. Pagpalain mo ang aking buhay. Ano man, Lord, ang mabigat nito. Ano man ang kabigatan ng aking buhay, tuwangan mo ako, Lord. Dahil pagkasama kita, alam ko makakayanan natin. Gaano man kahirap ang aking ambisyon, gaano man kahirap ang mga ninanais ko sa buhay, gaano man kahirap ang magkaroon ng sakit, Lord, nasa iyo lang ang lahat ng bagay. Sinabi mo sa akin, Lord, na humingi ka at ika'y pagbibigyan. Kumatok ka at ika'y pagbubuksan. Humanap ka at ika'y makakasumpong. Kaya naman sa mga oras na ito, Panginoon, sinusunod ko ang iyong utos. Humihingi ako sa iyo, Panginoon. Hinihingi ko sa iyo kung ano ang laman ng aking puso.
na sa mga oras na ito, nais kong maibsan ang bigat ng lahat ng bagay na dulot ng nakaraang taon. At nais ko sa 2026, Lord, samahan mo ako. Samahan mo ako sa paglalakbay. Dahil gusto kong ma-enjoy ang aking buhay. At wala akong maibabalik sa iyo, Panginoon, kundi ang papurit pasasalamat, ang buhay na ito, nakaloob mo rin sa akin. Napahiram mo sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa 2026 at binigyan mo kami ng bagong pag-asa. At nananalig kami, Panginoon, that in this year, victory will be ours. In this year, lahat ng mabubuting bagay, lahat ng plano mo sa amin ay matutupad. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang papurit, pasasalamat sa Diyos na buhay, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Let everybody say, Amen. Amen. Itaas po natin ang ating mga prayer requests. Bottled water, agua abilina, barbecue, o ano. Taas natin. Kanina sinigaw natin Sang Pit Senior. Pit Senior. Viva Pit Senior. Ang Diyos, si Jesus, sa tuwing papasok siya sa bahay, tulad ng pagpasok niya kay Zaccheo, no, nagbabago ang kanyang buhay. Yung kanyang perspective nagbago. Ipinamigay niya ang kanyang kalahati ng kanyang kayamanan. Dahil nagiging mas mahalaga yung kahilingan, instead na mas gusto niyang yumaman, napapalitan ito ng mas mahalagang kahilingan. And sa oras na ito, alam ko na sa bawat nakasulat sa prayer request na ito, merong pinakamahalagang kahilingan na nakasulat dyan. And we claim today that God will answer our prayer. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, the God who is more than enough, the God that calls us in this ministry. Lord, alam namin, tinawag mo kami hindi lang upang pabayaan, hindi lang upang umaten. Tinawag mo kami upang pagpalain. Tinawag mo kami, Panginoon, mula sa kawalan, upang bigyan ng halaga ang aming buhay. Kalakip ng mga nakasulat sa prayer request na ito, O Lord, ang kahilingan namin na magbago ang aming buhay. Kaya naman, Lord, sa mga prayer request na ito, ipinagpapasalamat namin na ang bawat nakasulat nito ay tinugon mo na. Tinugon mo na. Tinugon mo na. Sa pangalan ni Kristo Jesus, inaangkin namin ang tagumpay. Amen, amen, and amen. Baba ang kamay. Okay. Closing prayer na tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, aming ina, ipinaglihing walang sala. Ipanalangin mo kami dumudulog sa iyo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Salamat, Señor Santo Niño.
natin ating Panginoon.